Mga boss, may isang sinabi si Sir Paul sa kanyang live kanina na para sa akin, hindi dapat basta palampasin. Simple lang yung tanong niya mga boss, kaya ko pa ba? Pero para sa isang taong matagal nang gumagawa ng charity, alam natin na hindi simpleng tanong lang iyon mga boss. Dahil kung tutuusin, hindi biro ang buhay ni Sir Paul ngayon. Halos wala kang makitang bakanting oras, may mga taong kailangang puntahan, may mga nangangailangan ng tulong, may mga scholar na kailangan asikasuhin. At ngayon na may scholar pa siyang nagkakasakit. Tapos habang ginagawa mo ang lahat ng yan, may mga taong nakatingin at naghihintay ng susunod mong gagawin. At kapag hindi mo agad napuntahan, may magtatanong. Kapag na-delay ang tulong, may magkokomento. Kapag may hindi nagustuhan sa ginawa mo, may mga basher na naman. Kaya bilang supporter, naintindihan ko kung bakit minsan mapapaisip ka rin talaga, kaya ko pa ba? Pero Sir Paul, ito lang ang gusto kong sabihin sa'yo. Sana wag mong kalimutan kung bakit ka nagsimula. Mga boss, minsan kasi kapag nakikita natin sa social media ang isang tao na palaging tumutulong, parang nagiging normal na sa atin. Parang expected na may nangangailangan, Sir Paul. May scholar, Sir Paul. May problema, Sir Paul. May pamilyang nangangailangan ng tulong, Sir Paul na naman ang hinahanap. Pero ang nakakalimutan natin, tao lang din si Sir Paul. Napapagod din. May sariling schedule, may sariling problema, at hindi naman pwedeng isang araw nandito siya. Kinabukasan, nasa kabilang lugar na naman. Tapos may scholar na kailangan puntahan. May beneficiary na kailangan kausapin, may biyahe, may trabaho, at pagkatapos ng lahat ng yon, may social media pa. Kaya hindi ako magtataka kung dumating yung point na mapapaisip talaga siya kung hanggang saan pa ang kaya niya mga boss. At dito ko gustong ibalik ang isang pangalan, si Krishna. Hindi para sabihin na siya lang ang natulungan mo. Hindi, marami pa. Pero ginagamit ko siyang halimbawa dahil nakita natin mismo ang naging resulta ng isang opportunity. Kung tutuusin, bago pa makilala si Sir Paul, iba ang buhay ni Krishna. May mga panahong nagtatrabaho siya sa pag-uuling, naghahanap ng pagkakakitaan, at tulad ng maraming ordinaryong tao, hindi naman niya alam kung saan siya dadalhin ng susunod na araw. Hanggang dumating yung pagkakataong nakilala siya ni Sir Paul, at doon nagsimula ang isang bagong chapter sa buhay niya. Hindi ibig sabihin na si Sir Paul ang gumawa ng lahat para kay Krishna. Hindi rin ibig sabihin na wala ng sariling effort si Krishna. Ang punto, nabigyan siya ng pagkakataon at ginamit niya. Nagpatuloy siya, nag-vlog, hinarap ang mga bashers, hinarap ang mga pagsubok. At ngayon, may sarili na siyang farmhouse. Kaya Sir Paul, kapag dumating yung araw na mapapagod ka, huwag mo lang tingnan yung mga taong hindi mo pa natutulungan. Baka lalo kang panghinaan. Dahil oo, marami pa talaga. Hindi mauubos ang nangangailangan. Kahit ilang tao pa ang matulungan mo, may susunod pa rin. Pero tingnan mo rin yung mga taong nabigyan mo na ng pagkakataon. Tingnan mo yung mga taong dati walang direksyon, pero ngayon may ginagawa na. Tingnan mo yung mga taong dati umaasa lang, pero ngayon sinusubukan ng tumayo sa sarili nilang paa. At tingnan mo si Krishna, dahil hindi dahil siya ang pinakamahalaga, kundi dahil siya, isa siya sa mga patunay na may saysay ang pagbibigay ng pagkakataon. Ito siguro ang gusto kong maintindihan ng mga viewers natin. Minsan akala natin ang pagtulong, kailangan kumplito, kailangan sagutin lahat, kailangan ibigay lahat. Pero hindi naman ganon. Minsan, isang opportunity lang, isang trabaho, isang scholarship, isang kagamitan, isang puhunan, isang pagkakataong mapansin ang isang taong may potensyal. At pagkatapos nun, siya na ang gagawa ng paraan. At baka yun ang pinakamagandang klase ng tulong. Yung tulong na hindi habang buhay kang aasa sa tumutulong sa'yo, kundi tulong na nagbibigay sa'yo ng pagkakataong matutong tumayo. Kung sakaling napagod ka dahil may mga taong hindi nakakaintindi, sana wag mong isipin na sayang ang mga ginagawa mo. Dahil hindi naman lahat ng taong natulungan mo, magagawa mong makita ang ending ng kanilang story. May mga taong hindi na natin maririnig. May mga taong tahimik lang, may mga taong hindi na nakakapagpasalamat, pero hindi ibig sabihin na walang nangyari. Baka may isang pamilya na nakatulog ng mahimbing dahil sa tulong mo. Baka may isang scholar na nakapagpatuloy sa pag-aaral. Baka may isang taong nagkaroon ng trabaho. At baka may isang Krishna na ngayon ay may sariling pangarap na hinahabol. Mga boss, may mensahe din ako sa ating mga supporters ni Sir Paul. Huwag natin siyang gawing parang obligasyon ang pagtulong. Kapag hindi nakapunta agad, intindihin. Kapag may ibang inuuna, intindihin. Kapag kailangan niyang magpahinga, hayaan. Dahil kung gusto nating magpatuloy siya ng matagal, kailangan din nating maintindihan na may limitasyon siya. Hindi dahil number 1 charity vlogger siya, ibig sabihin kaya niyang sagutin ang lahat.
Hindi ganon, hindi siya machine. At baka mas magandang suporta para sa kanya ngayon ay hindi lang, Sir Paul, tulungan mo ito. Sir Paul, puntahan mo ito. Kundi minsan, Sir Paul, pahinga ka muna. Kaya mo ulit bukas. At syempre, hindi natin maiiwasan yung mga bashers. May mga taong kahit anong gawin mo, may masasabi. Kapag tumulong ka, may sasabihin. Kapag hindi ka nakatulong agad, may sasabihin. Kapag may nauna kang beneficiary, may magtatanong bakit siya. At kung papakinggan mo lahat yon, talagang mauubos ka. Kaya Sir Paul, huwag mong hayaan na ang ingay ng social media ang magsabi sa'yo kung successful ba ang mission mo. Dahil mas mahalaga yung mga taong tunay na natulungan mo. Kaya kapag tinanong mo ulit ang sarili mo na, kaya ko pa ba? Ang sagot namin, oo Sir Paul, kaya mo pa. Pero hindi ibig sabihin na kailangan mong habulin lahat. Hindi ibig sabihin na kailangan mong tulungan lahat. At hindi ibig sabihin na kapag nagpahinga ka, sumuko ka na. Hindi, magpahinga ka, huminga ka, ayusin mo muna ang sarili mo. Dahil mas marami ka pang taong matutulungan kung hindi mo hahayaang maubos ang sarili mo. At ito talaga yung pinaka-message ko, Sir Paul. Sa dami ng taong nangangailangan, baka may isang tao dyan na ngayon pa lang naghihintay ng kanyang pagkakataon. Baka may isang tao dyan na tulad ni Chris na noon na hindi pa natin kilala, walang malaking pangalan, walang malaking audience, walang connection, pero may pangarap, may kakayahan. At kailangan lang ng isang taong magsabing, subukan mo. At baka ikaw ang maging daan para mangyayari yon, Sir Paul. Hindi mo kailangang iligtas ang buong mundo. Pero kung sa buong journey mo, may ilan kang taong nabigyan ng pagkakataong baguhin ang buhay nila, malaking bagay na yon. Kaya Sir Paul, bilang isang supporter, hindi ko sasabihin sa iyo na huwag kang mapagod dahil alam kong mapapagod ka talaga. Hindi rin ako magsasabi na tulungan mo lahat dahil imposible yon. Ang sasabihin ko lang, kapag pagod ka, magpahinga ka. Pero kapag dumating yung araw na nagdududa ka sa sarili mo, balikan mo yung mga taong minsan mong binigyan ng pagkakataon. Tingnan mo kung nasaan na sila ngayon. At baka doon mo makita ang sagot sa tanong mong, kaya ko pa ba? Dahil minsan, hindi natin nakikita ang epekto ng ginawa natin habang ginagawa natin ito. Pero makalipas ang panahon, bigla mong makikita, may nangyari pala. At para sa akin, si Chris na ay isa sa mga halimbawa noon. Hindi dahil perfect ang journey niya, hindi dahil wala na siyang problema, kundi dahil may isang opportunity na dumating sa buhay niya at pinili niyang gamitin yon para ipagpatuloy ang kanyang buhay. At baka sa dami ng taong natulungan mo, may susunod pang Chris na. May susunod pang taong naghihintay ng pagkakataon. Kaya Sir Paul, huwag mong isipin na kailangan mong gawin lahat. Gawin mo lang ang kaya mo. Sa oras na kaya mo, sa paraan na kaya mo. At kapag pagod ka, magpahinga. Dahil hindi nababawasan ang kabutihan ng isang tao dahil nagpahinga siya. At sa lahat ng supporters ni Sir Paul, sana hindi lang natin siya kilalanin bilang number 1 charity vlogger. Kilalanin din natin siya bilang isang tao na napapagod din. At minsan, kailangan din ng simpleng salitang, Sir Paul, pahinga ka muna, marami pang bukas para tumulong. Dahil oo, marami pa ang nangangailangan, marami pa ang naghihintay. At baka sa tamang panahon, may isa na namang buhay ang mabago dahil sa isang opportunity na ibinigay mo.